Yan guys, for today's video na mapapakita ko sa inyo paano mag-wiring ng mayroong loud horn tsaka mayroong stock horn. Pareha sila gumagana. Kasi ito, napaka-importante nito kasi syempre, pagpaparehistro mo yung motor mo, kailangan stock horn gumagana. Kasi pag may loud horn, ayaw nila, hindi sila pumapayag. Kailangan, narinig lang nila yung stock horn. So ngayon, mapapakita ko sa inyo paano wiringan yun. Yan, syempre basic na basic, magsisimula pa rin tayo sa stock horn. Doon yung pinaka-trigger ito. Yung motor natin, may stock horn yan. Yan. Yan, mayroon dalawang wire yan. Yan. May dalawang wire yan. Tatanggalin nyo lang yung dalawang wire dun sa stock horn. Diba? Yung motor natin may busina, may dalawang wire doon. Nakakabit, tatanggalin nyo lang. Ito yan. Tapos ikakabit nyo sa relay pa rin. Oh. 85, 86, 30, 87. Kakabit niya yan dito sa dalawang relay. Ito yung magiging trigger niya. Yan. At syempre, battery pa rin. Laging, yung 30 ng relay, lagi sa battery. Yan. Syempre, maglalagay tayo ng fuse para safe. Yeah, maglalagay tayo ng fuse para safe. Kasi syempre, para pag nagka-problema, cut yung kuryente. So ngayon sa output naman, dalawa. Gagamit na tayo ng halo switch kasi dalawa na yung busirang pagbagsaray natin. Ngayon, ang halo switch kasi guys, may 5 wires yan. Ngayon, ipapakita ko lang sa inyo yung 3 wires. Huwag na natin gamitin yung red tsaka black. Yung 3 wires na lang para gumana. Ito. Yung halo switch kasi guys, 5 wires yan. Disregard na muna natin yung dalawang wire. Yung tatlong wire dito magagamit nyo yan. Kumbaga meron siyang common at tinatawag na NO at NC, normally closed. Ngayon guys, yung common nito, ibig sabihin nito, ito yung pinakagitna. Once na, kumbaga, yung normally closed niya, shorted na agad siya. Yung normally open, hindi pa. So yan, ngayon 87 guys, pupunta yan sa common ng halo switch. Common. Tapos ngayon guys, etong common tsaka normally closed ng halo switch. Ngayon, yung common ng halo switch tsaka normally closed, ibig sabihin, shorted na yan kasi nga normally closed. So ngayon, dito nyo lalagay yung stock horn. Yan, ito na yung stock horn. Kumbaga guys, hindi ko siya nilipat ha. Nandoon pa rin yung stock horn nyo sa motor nyo. Kumbaga ito, as is na to kasi mawawala na to eh. Hindi dito na, kumbaga, dun yung wiring lang ang ipupunta nyo ron. Yan. Yan, may dalang terminal yan. Yan, yung normally close, ito yung common, ito yung normally open. Yung normally close, pupunta nyo lang yan dyan sa isang linya lang horn. Di ba? Dalawa yung pinagtanggalan. O, yung isang linya, tapos isang linya, ground nyo lang. Tapos ngayon, ito naman, pagdating naman sa loud horn, yung PIA horn, PIA horn na. Dalawa yan, di ba? PIA. So ngayon, may isang linya, dalawang linya yan. Yung isang linya niyan, kada isang linya niyan, i-ground mo lang. Sabihin ng ground guys, negative, negative. Yan, i-ground mo lang. Tapos syempre, itong dalawa, positive yun. Short nyo na yan. Shorted nyo na yan, papunta yan dito sa normally open. Paano siya gagana guys? Ganito. Once na nagbusina ka, yung sa left switch mo, nagbusina ka, magkakaroon na supply yung wire na binunot natin doon sa stock horn, pupunta diba sa 85, 86, magkaka-trigger, siyempre makaka-supply, 87, magkakaroon ng supply yan. Positive output lagi yan. Out. So ngayon, yung common guys, naka-short na yan sa normally closed. Pag busina mo, tutunog yung stock horn. Yan yung unang option niya. Once na hindi pa pinipindot to, naka-address yung halo switch, basta pa pinipindot, pag pindot mo ng horn switch, yung sa kanan, left switch horn, tutunog yung stock horn. Ngayon, paano gumagana to PIA horn? Ipipress mo lang yung halo switch, di ba? May bilog yun. Ipipress mo lang yung halo switch. Malilipat na yan guys dito sa normally open at mawawala man ang contact yan dito sa normally closed. So ngayon, ang linya yan, shorted na din sa normally open. Pag pindot mo ng horn, switch, ito na ang tutunog. Yung PIA.
So, ganun lang siya magpalitan. Kung gusto mo stock horn, pindutin mo, babalik sa normal close, ito tutunog. Mawawala yung ano dito, ito naman magkakaroon ng koneksyon. Tutunog ang stock horn. Pag pit. Ngayon naman, pag gusto mo loud horn, press mo lang ulit yung halo switch kasi bilog yun eh. Mawawala ang contact yan dito, mapupunta na yan dito sa normally open na. At ang wire niyan, nakakatutong doon sa positive ng PIA, kaya magla-loud horn siya. So, ganun lang siya kasimple. So, ngayon, kung malilito kayo, paano gumana tong halo switch, sa susunod na video, papaita ko sa inyo kung paano gamitin to at paano yung mga terminals nito para maintindihan nyo kung bakit gumagana yung stock horn tsaka loud horn. Sa ngayon pa lang, kumbaga basic pa na tinuro sa inyo, basic na tayo sa may trigger, sa relay, input na battery, mag-out na 87, switching niya para gumana. Ngayon, para hindi kayo malito, sa susunod, yung halo switch naman, ituturo ko. Talaga ipapaliwanag ko sa inyo kung paano gumana. Kasi 5 wires yan eh, 3 wires lang. Yung dito, hindi na natin nagamit yung positive tsaka negative kasi yung pang ilaw lang na indicator yun eh. Ang akin lang, para mabilis nyo lang maintindihan yung gamit ng tatlong wire para gumana yung stock horn tsaka loud horn. So yan, sana kung nagustuhan nyo, pasubscribe na lang ng ating YouTube account. Yan, salamat.